The Lord be with you. And all your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly hosts with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Narinig ko rin lang po itong kwentong ito na ikukwento ko rin sa inyo. Matagal ko na itong narinig. May isang mayamang negosyante, magaling sa negosyo, madiskarte, tuso din. That is why naging successful siya sa kanyang negosyo, yumaman. Kaya nga naman, nung tumatanda na siya, is already advanced in age, he thought of a way na magamit yung kagalingan na yun at masiguro na makakapasok siya sa pintuan ng langit. Nag-research siya and he learned that all who died enters through the gate of heaven, where the gatekeeper would ask nitong tanong na ito as you approach, "Sino yan? Sino ka?" So nung malaman niya yung tinatanong doon sa gate, nagplano na siya kung paano niya maiisahan yung gatekeeper. Eventually, he died.
he knocked at the door of heaven, and the gatekeeper, Saint Peter, asked him, "Sino yan?" The businessman, full of confidence in his voice, responded loudly. Ang kanyang sagot ay, "Anghel po." The moment he said anghel, the doors of heaven started to close. Blood nagsara. And the voice told him, "Doon ka sa baba." Bakit nagsara ang pintuan ng langit? Ang paliwanag ay kasi daw lahat ng mabubuting anghel ay nasa loob na ng langit. At yung mga masasamang anghel ang naglilipana pa dito sa lupa. Lesson: kapag kayong manliligaw sa inyo ang nagsasabi na ako ang anghel sa buhay ninyo, alam mo na, lumayo-layo ka na. Sapagkat lahat ng mabubuting anghel ay nasa loob na ng langit. Mga kapatid, ano yung tamang sagot? Sabi doon sa kwento, ang tamang sagot daw ay, when we approach the gates of heaven and the voice asks, "Sino yan?" Ang tamang sagot ay, "Tao po." Tao po. Bakit tao? Bakit ganitong kwento? Sapagkat sa araw na ito, ginugunita natin yung pagiging tao ng ating Diyos. Sapagkat nang dahil sa tao, sa atin, God became man, Emmanuel. And that is what we are remembering today. Mantakin mo, ang Diyos na timeless ay pumasok sa time. Ang Diyos na eternal ay pumasok sa may orasang bahagi ng kanyang creation. Eternity enters time. Kapag titingnan mo lang ang tao, mahirap maunawaan kung bakit ginawa yun ng Diyos. Kasi minsan, kapag tumingin tayo sa salamin, nakakadismaya ang tao. Madalas nakakadismaya ang ating mga sarili. Ang tao na parang ang hirap mahalin. Kasi kung kailan dapat magtulungan, saka naman nagkakanya-kanya. Kung kailan dapat unahin ang kapakanan na nakararami, saka naman pansariling interes ang inaatupag. Kung kailan sana all, saka naman may kinikilingan, may pinoprotektahan, at may pinapanigan. Ang hirap mahalin ang tao. Pero hindi naman sa lahat. Sapagkat sa mga pagkakataong panahon ding ito, nagningning din ang the best in humanity. Ika nga, sapagkat sa mga panahong ito na pinagdadaanan natin ng pandemya, may mga tao na binatikos na kaliwat kanan, pero tuloy pa rin ang pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. It is also during this time that we encountered people who continued to help, kahit na sa panahong sila din ay gipit, walang-wala na. Ika nga, giving until it hurts. And that is the authentic giving. At Pexman, marami pa rin pong tao ang nagbibigay ng no strings attached. Di kailangan ang human recognition. Because they know that God will recognize what they're doing to their fellow men. So mga kapatid, we are complicated. Man is complicated. So how can God love such a complicated creature like you and me? Sabi nga ng psalmist, "When I see your heavens, the work of your hands, the moon and the stars that you have prepared, what is man that you are so mindful of him? Mortal man that you
care more for Him. Ano ba talagang meron tayo? Ano ba talagang meron ka? That God became one like us. It's a great mystery. Kaya lang, habang pinagninilay-nilayan ko ito, ang sabi ko, baka mali yung tanong. So when we ask the question, what is it in us that is so lovable, worthy enough for God to be one like us, baka ma-frustrate lang tayo. Wala tayong makitang matino. Kaya sa pagkakataong ito, baka ang mas tamang tanong ay, sino ba talaga ang Diyos na ito? At ano ba talaga ang Diyos na ito na kung magmahal ay ganito katindi? Mantakin mo, eternity and time. Mantakin mo, magmula sa pinakamalaki, naging pinakamaliit na sanggol. How can He do that for us? Ang laki ng pagmamahal, ang laki ng pag-ibig, and I'm very sure we have taken this for granted. Pag kami pinagdadaanan tayo, we ask the question, mahal mo ba talaga kami? Ahaba-haba na nitong pandemya na ito, totoo ba talagang mahal mo kami? We have taken for granted and we have forgotten that our God of eternity entered in our time. Mga kapatid, sa gabing ito, as we joyfully recall and celebrate the first Christmas, we pray that the question, sino ba talaga ang Diyos na ito, inspires us to know more about this God who fell in love with us, who fell in love with man. May tiwala ako na kapag napalalim natin ang pagkakakilala at pag-ibig natin sa Diyos, lalong lalakas ang tiwala natin na malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok, pandemya man o iba't ibang pagsubok. While totoo rin po yung kasabihan, how can you love God you cannot see if you cannot love your neighbor that you can both see and hear, ang Pasko ay paalala na minsan ng pisikal na nakipamuhay ang Diyos sa tao, sa katauhan ni Jesus. Minsan na niyang binaybay itong mundong ito, naglakad, nainitan, nagutom, inalipusta, pinahirapan, pinagdaanan ang lahat ng napagdadaanan natin ngayon. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa tao. My dear friends, sa hirap at ginhawa, at sabi nga natin dito, nung isang pare, walang iwanan. Pex man, cross my heart. God is with us. At sa pagninilay-nilay natin kung paano nakiisa ang Panginoon sa sangkatauhan, matutunan din natin sana kung paano mahalin ang ating kapwa-tao. Sapagkat yung dalawa na yon, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao, ay magkakapit-bisig. Hindi yun na paghihiwalay. Nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa at nakikilala din natin at namamahal natin ang kapwa natin sa lalong paglalim ng ating pagkakakilala sa Diyos. Kaya nga naman, kapag may nangyayari sa ating buhay at kaya kapag nagtatanong tayo kung bakit tayo mahal ng Diyos, ang sagot natin ay, tao kasi, hindi tao lang. Kaya nga may Pasko, dahil sa tao, or more precisely, may Pasko dahil mahal ng Diyos ang tao. Kaya bawat buhay ng tao ay mahalaga. Kaya bawat buhay ng nasa loob dito, ng maliit o malaki,
mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, may katungkulan o walang katungkulan, espesyal o ordinaryo, mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin sapagkat minahal ng Diyos ang tao. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya nga may Pasko. Tao po. At dahil doon, patutuloyin tayo sa pintuan ng langit. Paano nga ba pumasok sa pintuan ng langit? Practice tayo. Pero wag naman muna ngayong gabi, Lord. Paskong Pasko, ha? Pero magpa-practice tayo. May kakatok tayo sa pintuan ng langit. Tok, tok, tok. Halimbawa ako si San Pedro. Sino yan? Anong isasagot nyo? Tao po. At maligayang Pasko sa inyong lahat.